Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Meron po tayong magandang balita ngayon. Dahil po, ayon po sa press release ng Senado noong January 16, 2024. Dahil po, meron pong ginagawang hearing ngayon sa Senado sa Committee on Banks, Financial Institutions, and Currencies na ang chairman ay si Senator Mark Villar. Ang hearing po ay tungkol po sa Anti-Financial Account Scamming Act or AFASA. Dahil po dumarami po ang mga scams ngayon. Kaya gumagawa na po ng hakbang ang Senado para nga magpasa ng isang bagong batas para mas maprotektahan ang mga kababayan natin mula sa mga scams. Alam naman natin na maraming mga scams ang nagkalat ngayon, hindi lamang po mga investment scams. Meron din pong mga loan scams, yung mga advance fee scams, yung mga pyramiding scams, mga Ponzi scams, at kung ano-ano pong mga scams. At marami po ang naloloko sa mga scams na yan dahil ang dami po ngayon mga naglilitawang mga scams lalo na po nung panahon po ng pandemya. Talagang dumami po yung mga online scams, lalo na po yung mga investment scams o yung mga iwe o mga invest, wait and earn, dumami po yan. Kaya nga kailangan talaga ay may mga bagong batas para nga maprotektahan ng publiko sa mga nagkalat na mga investment scams. Basahin po natin yung inilabas na press release ng Senado. Senator Mark Villar, Chairperson of the Committee on Banks, Financial Institutions, and Currencies, successfully led the discussion on 3 Senate resolutions, 6 Senate bills, and 1 House bill, collectively called the Anti-Financial Account Scamming Act or AFASA. Ito po yung sinabi po ni Senator Mark Villar. There is a dramatic rise in cyber financial crimes such as online selling scams, investment scams, loan scams, and love scams, among others. We are made aware that these kinds of schemes and scams are rapidly evolving. Ayan po, napapansin na rin po ng mga senador na talagang dumarami po ang mga scams. Hindi lamang po mga investment scams, kundi yung mga online selling scams na kapag nagbigay ka na ng bayad, ay ibablock ka na at hindi na ipapadala yung produkto. O kung may produkto mang ipapadala, ay iba naman doon sa in-order mo. At marami rin yung mga loan scams na kumakalat o advance fee scams na kunwari, bibigyan ka daw ng loan na 100,000 pesos pero kailangan daw magbayad ka muna ng 10% o 5% at kapag naibigay mo na yung bayad mo ay ibablock ka na. At meron ding mga love scams na dapat iwasan yung mga scams. At yung mga scams na yan ay nagkalat po sa mga social media platforms. Senator Mark Villar expresses his distaste for the heinous acts of scammers and opportunists who are continuously victimizing Filipinos. He reiterates the need for a legislative measure that not only provides for a penalty after the fact, but one that effectively responds to or even prevents criminals from facilitating these scams. At sinabi rin po ni Senator Villar na trust is the currency of banking and finance. We need to strengthen our financial institutions para mapanatag ang ating mga kapwa Pilipino to conduct their financial transactions. Maganda po itong panukala po sa Senado dahil hindi lamang po na pabibigatin yung parusa po para sa mga scammers pero gagawa na rin ng mga hakbang at aksyon para po mapatigil na ang mga scammers sa pang-i-scam dahil kadalasan po makakasuhan lang yung mga scammers kapag tumakbo na. Pero habang nang i-scam pa sila ay walang nagagawang aksyon dahil kailangan pa na may complainant bago sila maaring hulihin o makulong. At ang isa pang problema ay konti lang po ang nagpapile po ng kaso laban po sa mga scammers dahil kadalasan po mas malaki pa po ang gagastusin sa pagpapile ng kaso kaysa po doon sa
nawala doon sa investor na pera, at yung iba ay ayaw na mag-file ng kaso dahil nga may trabaho sila at maaabala sila kapag nag-file sila ng kaso, at matagal din ang itatagal ng kaso, at kadalasan ay nagtatago na yung mga scammers na inirereklamo. During the hearing, Senator Mark Villar posed inquiries to the stakeholders present including the Bangko Sentral ng Pilipinas, GCash, and the Anti-Money Laundering Council, among others, on the current security measures being used by financial institutions to secure transactions between and among consumers. At ito pa po ang sinabi pa po ni Senator Mark Villar. We should have a good grasp of the current practices in use so that we could use them to springboard the additional practices that we would include in AFASA. We have to continuously improve our legal system and, if possible, be 2 steps ahead of the scammers at all times to effectively protect the public from their nefarious acts. The public hearing of AFASA has been moved to its close as the committee will move to the formation of a technical working group. The TWG will be conducted to finalize the substitute bill for AFASA. Sana yung maipasang AFASA o yung Anti-Financial Account Scamming Act ay yung talagang may pangil at yung makakapigil talaga sa mga scammers, dahil yung batas natin ngayon ay kailangan na may ma-scam muna at meron mag-file ng kaso bago magawa na aksyon o bago maipakulong yung scammer. Sana mapigilan din yung ibang mga scammer na gumagamit ng mga peking ID, mga peking registration o mga peking certificate, dahil may mga companies o mga scammers na namimeke ng ID, na namimeke ng mga certificate o registration. At marami na nga tayong naibuking na mga companies na namimeke ng dokumento. Sana kapag nai-issue na ng advisory ng SEC, sana ay pwede nang maaksyonan yung mga companies na yon at i-freeze na yung mga accounts nila o yung mga financial accounts nila para hindi nila ma-withdraw yung mga pera at itakbo yung mga pera ng mga investors. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.